sa ulo ng mga nagbabagang port balita. PPA at mga ahensya ng gobyerno nakiisa sa 2025 PCSA Fun Run. Wing van na may kargang hindi dokumentadong uri ng kahoy nasabat sa Port of Maguinoo. At security officers ng Port of Ormoc nagsauli ng bag na naglalaman ng mahigit 300,000 piso sa isang pasahero. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Matagumpay na nakilahok ang mga kawani ng Philippine Ports Authority sa isinagawang 2025 PCSA Fun Run na bahagi ng pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Philippine Civil Service. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon, bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Mahigit 70 mga kawani ng PPA ang nakiisa sa Fun Run na nahati sa 3 kategorya, ang 1 km, 3 km at 5 km run. Sa mensahe ni Chairperson Marilyn Baruayap, binigyang diin ang layunin ng aktibidad, ang pagtataguyod ng kalusugan, kagalingan at pagkakaisa sa hanay ng mga lingkod bayani. Sabay-sabay nating ilununsad ang selebrasyong ito. Ang Fun Run na ito ay higit pa sa isang kaganapang pampalakasan. Isa itong makabuluhang pagtitipon na sumasagisag sa ating sama-samang puwersa tungo sa isang mahusay, mas matapat at mas makataong pamahalaan. Mabuhay ang serbisyo sibil! Mabuhay ang bawat lingkod bayani! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Bukod dito, ang mga naliko mula sa aktibidad ay ilalaan para sa Pamanang Lingkod Bayani Program, isang inisyatibong nagbibigay pugay sa mga bayani ng serbisyo publiko. Highlight din ng selebrasyon ang Servant Heroes Mascot Presentation kung saan nagpakitang gilas ang mga mascot ng bawat ahensya. Patuloy ang PPA sa pakikilahok sa mga ganitong aktibidad upang paigtingin ang ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan habang pinapalakas ang diwa ng serbisyo at bayanihan. Jel Manalo para sa PPA TV. Nasabat ng mga otoridad ang isang wing van na naglalaman ng pulang lawaan, isang critically endangered na uri ng punong kahoy sa Port of Maguinoo, Calbayog City nitong September 3. Ayon sa ulat, galing umano ang van sa pribadong pantalan sa Ormoc City, sakay ng barkong Poseidon 50 na patungo sana ng Batangas. Sa natanggap na tip ng mga operatiba, idineklarang medical products ang kargamento na dala ng driver na isang German national at nang siyasati ng nasabing truck, tumambad sa kanila ang mga hindi dokumentadong kahoy. Ang operasyon ay isinagawa sa tulong ng PPA Port Police, Philippine Coast Guard, PNP Highway Patrol Group, PNP Maritime Group, DENR Calbayog at mga opisyal ng barangay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Maritime Group ang German national para sa masusing investigasyon. Patuloy din ang koordinasyon ng mga ahensya upang masigurong mapanagot ang mga sangkot sa iligal na transportasyon ng kahoy. Paul Calayag para sa PPA TV. Nagsagawa ng seminar ang Port Management Office ng Negros Oriental Siquijor nitong September 1 sa Port of Dumaguete. Ang tema, Safe Spaces Act at Gender Fair Language. Dumalo sa aktibidad ang mga security guards, screeners, admin aides, pati na rin ang mga kinatawan mula sa cargo handling operators, shipping lines at mga tricycle drivers na accredited ng lungsod ng Dumaguete. Pinangunahan ito ni Attorney Ceres Margaret Katakutan Mangibin, isang kilalang eksperto sa larangan ng mga batas laban sa gender-based violence. Sa nasabing seminar, tinalakay din niya ang Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Layunin ng seminar na palalimin ang kaalaman ng mga tagapaglingkod sa pantalan tungkol sa karapatang pantao, pagkakapantay-pantay ng kasarian at tamang pakikitungo sa publiko upang siguraduhing ligtas at magalang ang bawat interaksyon sa pantalan.
Ang seminar ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng Philippine Ports Authority para gawing ligtas, inklusibo at makatao ang serbisyo sa lahat ng pantalan sa bansa, anuman ang kanilang kasarian, edad o estado sa buhay. Ani Morales para sa PPA TV. Isang kulay brown na backpack ang natagpuan nitong nakaraang Biyernes, August 29 sa Port of Ormoc. Natagpuan ang nasabing bag sa gang chair malapit sa PTB collection booth ng isang duty guard at agad na pinagbigay alam sa Port Police Officer. Sa direktiba ng Port Police Division, agad na kinordon ang lugar at makipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard para sa canine baggage sweeping upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa pag-iinspeksyon ng 2 canine dogs, idiniklarang ligtas ang naturang bag. Sa tulong ng mga ID na natagpuan sa loob ng bag, agad na nakipag-ugnayan ang Port Police Division sa may-ari ng bag sa pamamagitan ng Facebook at mobile phone. Matapos ang masusing beripikasyon, matagumpay na naibalik sa may-ari ang kanyang backpack at lahat ng laman nito. Steve Beranya para sa PPA TV. Opisyal na binuksan ng Port Management Office Davao ang pagbubukas ng selebrasyon ng Manamo at National Maritime Week nitong September 1, 2025. At bilang bahagi ng selebrasyon, inilunsad nila ang Sibut Surero, isang coastal cleanup drive na layon linisin ang Pakiputan Strait sa Davao City at Pojada Bay sa Mati City, Davao Oriental. Gamit ang mga catchnet upang makakuha ng mga basura, nakakolekta ng mahigit 200 kilong basura ang mga kalahok sa nasabing coastal cleanup drive. Kabilang din sa mga lumahok ay ang mga kawani mula sa local government unit ng Davao, DENR, Philippine Coast Guard, pribadong sektor at mga paaralan. Bukod sa coastal cleanup drive, naglunsad din ng PMO Davao ng Walk the Port, isang port educational tour upang layong ipakilala sa mga bisita ang mga gawain at kahalagahan ng mga pantalan. Laika Calon para sa PPA TV.